Idol, ano nga ba yung mga pagkain pampalibog, pampainit, at pampasarap ng inyo pong bembangan? Tawagin na si Mrs., tawagin na si Mr. At ito po mga pagkain na babanggitin ko ay mataas po sa nitric oxide. Ito po ay mas nakakapagpaluwag ng ating pong mga vessels sa ating katawan na mas nakakapagpabilis ng daloy ng ating pong dugo. At dumadaloy po kay Petchay at dumadaloy din po kay Manoy. Kaya po ang ating pong katawan ay mas nagiinit at mas nagkakaroon po ng pagkasabik sa isa't isa at masarap na salpukan. Katulad na lamang po ng avocado, healthy fats, maganda po sa atin yan. Potassium, maganda po sa atin. Talaba, idol, kumakain ka ba ng talaba? O yung oyster, idol, napakasarap yan, mataas sa zinc, nakakapagpadagdag ng libog kay Mrs. Ikaw po ba ay kumakain po ng dark chocolate? Abay, sosyal naman po talaga ang ating mga idol. Dark chocolate, mapait-pait pero masarap. Mapait-pait pero masarap kung kainin. Maganda din pong kumain ng mga fatty fish o yung mga salmon, yung mga sardinas, yung mga matataas po sa omega-3. Napakaganda po niyan sa bembangan. Alam niyo po ba, idol, ang bawang at ang garlic, ang bawang at ang Take 2. Ang bawang at ang ginger, ang bawang at ang luya. Alam niyo po ba, napakaganda po niyan sa ating katawan dahil mas nakakapagpaluwag ng ating po mga daluyan ng ating dugo na mas nakakapagpadagdag ng init sa ating bembangan. At syempre naman, hindi mawawala ang kumain ka po ng mani. Yung nuts, idol. Mamaya na yung mani ni Petchay. Napakaganda din po, idol. Syempre, para mas mag-init ka talaga na sobra, ay maaari ka din pong kumain ng mga pagkain po na spicy food. Katulad na lamang po ng chili peppers. Katulad na lamang po ng sili. Ayan po talaga, idol. Ilagay mo pa lang sa inyong bibig. Mamumula ka na. At ikaw po ay mag-iinit na, idol. Baka mamaya, idol, ay umiinom ka pa ng pampatigas. Abay, idol, ikaw po'y mag-ingat. Baka mamaya ay ubusin po niya ng inyong pong lakas. Ito po mga pagkain binabanggit ko ay natural at natural din ang pagpasok na bas nitong si Manoy. Kamusta po ba ang inyong mga tiyan, idol? Ikaw po ba ay may nararamdaman? Ang diverticulitis po, ang mga sintomas po niyan ay pananakit po sa inyong pong left side o sa inyong kaliwang side, sa lower part po, sa may baba po ng inyong kaliwa ng inyong pong tiyan. Maaari ka po maka-experience ng pagduduwal, pagduruwal, pagsusuka, o kaya naman po ikaw po ay nakakaramdam po ng hihina, abdominal pain, at ikaw po ay maaaring magkaroon po ng bloated sa inyo pong tiyan. Maaari po, idol, na matagal ka nang may ganyan at wala pong sintomas. O kaya naman po, idol, bigla na lang pong nanggugulat po yan at bigla ka na lang pong titirahin, idol, ng inyo pong sintomas. Ano nga ba yung mga dapat mo pong malaman at dapat mo pong gawin? Simplehan po natin, idol, para mas maintindihan mo kung ano nga ba ang diverticulitis. Kung ano nga ba ang diverticulitis? Ang diverticulitis po, ito po ay pagkakaroon po ng maliit po na parang bulsa. Nagkakaroon po ng hulmang bulsa, nagkakaroon po ng bulging na bulsa dito po sa inyo pong stomach. Mostly po ito po yung matatagpuan sa ating pong large intestine o sa ating pong colon. Paano nga ba yan, idol? Ikaw po'y kakain ng pagkain, ipapasok mo sa inyong bibig. Magkakaroon ng mechanical process, ginunguya mo, pababa sa inyong esophagus. Pagpunta sa esophagus, pupunta po yan sa inyong stomach. Sa inyong pong stomach, dyan po madadigest, magkakaroon po ng mixture ng hydrochloric acid para po magkaroon po ng breakdown sa inyong kinain. Dito po tayo nagkakaroon ng protein o yung protina po ay dito natin na-absorb. Pagkatapos yan, pupunta naman po yan sa proseso kung saan dito po sa ating small intestine. Sa ating pong small intestine, dyan naman po napuproseso ang pagkain po ng lahat ng ating kinain at kailangan po nating makuha lahat po ng nutrients, lahat po ng vitamina sa ating pong pagkain. Pagkatapos yan ay pupunta naman po tayo sa next station. Dito po, idol, ay makikita mo ang inyo pong large intestine o ang inyo pong colon. Ang inyo pong colon sa may pinaka. Sa ating pong large intestine, kailangan po nating i-absorb ang ating pong water at ang ating electrolytes. Paano po nahihirapan ng ating large intestine? Diyan po tayo nagkakaroon ng problema, lalong-lalo na kung ikaw po ay dehydrated. Natutuyot ka, idol. Hindi ka po umiinom ng tubig. Ayaw mong kumain ng gulay. O kaya naman po yung mga pagkain matataas po sa fiber. Kulang ka po sa exercise, hindi ka kumikilos, hindi ka gumagalaw, at nakahilata ka lang magdamag. Diyan po, idol, nagkakaroon po ng diverticulitis. Bakit ka mo? Pupunta ka po sa banyo, mahihirapan ka pong dumumi dahil kulang ka nga po sa tubig sa inyong tiyan, natutuyot, nagkakaroon ng dehydration,
at nahihirapan pong mag-pass through, nahihirapan pong dumaan ang ating pong dumi papunta po sa ating wet poo. Kapag po ganyan, idol, iiri ka ng iiri hanggang sa nahihirapan ka. Nagke-create ka po ng too much pressure sa inyo pong tiyan dahil po ikaw po ay nahihirapang umiri. Dahil po ikaw ay constipated. Kapag po ganyan, idol, nagkakaroon po ng weakness dyan po sa organ na yan. Kapag po ganyan, idol, maaari pong magkaroon ng mga bulging pouches. Ibig sabihin, may mga sako o yung may mga hulma na para po yung bulsa, idol. Para pong nakaumbok na bulsa, idol. Kapag po ganyan, idol, yan po ay tinatawag na diverticula. Kapag po sa mga part po na yan sa ating large intestine ay marami pong nagkaroon ng mga diverticula, nagiging diverticulosis. Kapag po yan, idol, ay dumadaan ang ating mga kinain, nai-stack. Dahil nga po yung dumi po natin ay naninigas na at nahihirapan na pong gumalaw, maaari po magkaroon ng gasgas yung mga diverticula na yan. Kapag po ganyan, idol, ay maaari po na magkaroon po ng infection o yung mga pagkain po natin ay sumingit-singit sa mga bulsa na yan, idol, hanggang ikaw po ay maaari magkaroon ng infection at ng bacteria. Diyan na po magsisimula ang inyong sintomas. Kapag po ganyan, idol, pagpunta ka po sa inyong doktor, magpa-check up ka po, physical exam, i-check ang inyong bowel sounds, i-check ang inyong tiyan kung nasaan nga ba ang pain. At saka po siya mag-order ng inyong pong blood work, papunta po sa diagnostic test, which is the X-ray, ultrasound, and CAT scan. And then after that, magkakaroon ka po ng liquid diet. Ibig sabihin, mostly kakain ka muna ng mga liquid. Kailangan sopas, soup, sabaw, anything na light lang, idol, para po hindi mabigla ang ating tiyan. At unti-unti ka na po pwede magkaroon ng small frequent meals na mga maliliit at light snacks lang. Hanggang sa po pwede ka na ulit kumain ng mga heavier meal na kinakain mo. Ari po mag-prescribe ng antibiotic kung kailangan. At after 6 to 8 weeks, magpe-prescribe po yan, mag-order po yan ng colonoscopy just to make sure kung ano nga ba ang nangyayari sa inyong colon. Yun lamang po, idol, pangalagaan natin ang ating colon. Kailangan ng ating pong stomach ay healthy at happy. Kailangan po ay hydrate po tayo. Kailangan po kumain ng healthy diet, more on fiber. Kailangan po ay tamang mga pagkain ng ating kainin. Kailangan po, idol, ay uminom ka palagi ng tubig. 2 to 3 liters per day. Kailangan po, idol, ay physical activity, walking, exercise, matulog ng maayos. Kailangan pong bumaba ang inyong kinain. Lalong-lalo na kung ikaw po'y tumatanda. Nagkakaroon po ng slower metabolism sa inyong pagbaba ng inyong pagkain. Kaya po mas nahihirapan po kayo. Kaya kailangan adjust lang at magiging maganda ang inyong pong colon. Hindi po ito, idol, na maging dahilan kung bakit ka po maaaring magkaroon ng cancer. Lalo-lalo na ang colon cancer o yung colorectal cancer. Dahil po sa inyo pong dehydration at kulang po kayo sa activity. Yun lamang po, idol. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Magandang buhay, mga idol!